Apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang pariseyong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol saka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teudas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa walaang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito, hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanedrin sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan at dooy nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Tanglaw ko'y ang puon aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa puon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, apang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay matamo. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong siya ni Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibeda at 2 isda.
Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon, umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari, kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lahat po tayo ay may mga pinapangarap sa buhay. Sana naman. Ano po ang inyong pangarap? At ano ang inyong plano para ito'y matupad? At harinawa tayong lahat hindi lang nangangarap, kundi nagsisikap upang matupad ang mga pangarap na ito. Mga kapatid, ang ating po mga pagbasa ngayon ay nagbibigay ng isang napakahalagang sangkap o sikreto upang ating mga pangangarap at pagsisikap ay mauwi saan? Sa katuparan at kaganapan nito. Sino ba naman sa atin ang gustong mangarap na hindi matutupad ang kanyang minimithi? At sino ba naman sa atin ang nagsisikap nang wala namang kahihinatnan? Hindi. Ang gusto natin masiguro na ang lahat ng ating pinapangarap at ang lahat ng ating mga pinagsisikapan ay mauwi sa kaganapan at mauwi sa konkreto na pagsasakatuparan nito sa ating buhay. At ano po yung tinutukoy ko na napakahalagang sangkap sa ating pangangarap at pagsisikap? Simple lamang po. Sa lahat at sa bawat pangangarap at pagsisikap natin sa ating buhay, lagi na gawin nating pundasyon ang ating Panginoong Diyos. Kumbaga, ang ating mga pangarap, ang ating mga pagsisikap ay ating iugat at ating iasa at ating iayon sa kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat sa ating unang pagbasa mula po sa Aklat ng Mga Gawa, may napakahalagang turo ng karunungan si Gamaliel. Sapagkat noong panahong iyon, nagugulumihanan ang mga lider ng mga Hudyo sapagkat dumadami na ang mga Kristiyano. Anong sabi niya? Huwag kayong magambala, sapagkat kung ito ay gawa lamang ng tao, mayroon itong katapusan. Ngunit kung ito naman ay mula sa Diyos, wala tayong magagawa para sila'y pigilan. Baka nga tayo ay uuwi sa pakikipaglaban sa Diyos na hindi naman natin gustong mangyari. Ang sinasabi ni Gamaliel dito ay kapag ang Diyos ang pinag-ugatan ng anumang simulain, ng anumang pangarap at anumang pagsisikap, walang makakahadlang na kahit anong puwersa ng tao, kahit anong kapangyarihan sa mundo, walang makakahadlang para ito hindi magkatotoo. Pero kapag ang mga pagsisikap at pangangarap ay mula lamang sa kalooban ng tao, mula lamang sa sipag at dunong ng tao, at wala ang Panginoon sa kwento ng mga ito, siguro, tiyak darating ang tagumpay sapagkat pinaghirapan at pinagsikapan, pero sa huli, mayroon din itong katapusan. Sino po ba sa atin ang nais na magtayo o magsimula ng mga magagandang bagay naman, pero sa bandang huli ay mawawala at matatapos din? Dahil hindi natin inugat, inayon, at iniasa sa kalooban ng Panginoon. Di ba ang gusto natin kung anong ating sinisimulan, kung anong ating pinagsisikapan, magtuloy-tuloy. Hindi man siguro agad-agad ang tagumpay,
pero masiguro ang kaganapan at ang tagumpay nito sa buhay natin at kahit wala na tayo, sa buhay din ng ibang mga tao. Kaya't naalaala ko yung salmo na binabasa kapag po mayroong groundbreaking na mga gusali. No? Sabi doon sa salmo na yon, kung hindi itatayo ng Diyos ang bahay, ay walang saysay ang mga pagpapagal na mga gumagawa nito. Totoo yon. Ang mga karpintero, ang mga mason, ang arkitekto, inhinyero, lahat ay nagsisikap at nagtutulong-tulong para maitayo ang bahay, pero kung hindi naman loloobin ng Panginoon, hindi din ito maitatayo. Ganyan din po ang lahat ng mga pangangarap at pagsisikap natin sa buhay. Kung sa tao lamang, sige, yan ay uusad, magtatagumpay, pero may katapusan. Ngunit ko ang lahat ay nakabatay, nakaayon, nakaugat, at nakaasa sa kalooban ng Diyos, makakasiguro tayo. Ito'y hindi mahahadlangan, magagapi ng kahit anong puwersa na mayroon dito sa mundo. Sapagkat sa ating ebanghelyo ay nakita natin kung paano ang Panginoon ay kayang magparami mula sa kakaunti. Yun ang kwento ng pagmamalasakit ni Jesus sa maraming mga kasama niya doon sa ilang, nakikinig sa kanyang pangangaral, ngunit inabot ng hapunan at wala silang mabilhan ng pagkain. 5,000 lalaki nga ba ang naroroon? Lalaki pa lang. Wala pa ang mga babae at wala pa doon ang mga bata. At ano ang meron sila noon? 5 piraso ng tinapay at ilang isda? At ano ang sabi ng alagad? Sana man aabot yon sa 1,000,000 tao. Ngunit hiningi ni Jesus ang 5 tinapay na ito at 2 isda at siya'y nagpasalamat sa Diyos. At ito'y pinamigay niya sa mga tao. At alam natin ang kwento, nakakain ng lahat at may lumapis pa. Huwag nating memenosin o mamaliitin ang kakayanan ni Jesus na magparami mula sa kakaunti. Ang magpasagana mula sa mga hindi sapat nating pangangarap at pagsisikap. Kapag sa Diyos natin iniasa ang ating mga kakapusan, ang ating mga kakulangan, siya ang magpupuno upang sumaati ng kasaganaan, mga tagumpay, kaligayahan na ni sa guni-guni ay marahil hindi natin naiisip na mangyari. Sabi nga, di ba? Do your best, and God will take care of the rest. But God will take care of the rest if we entrust our best to Him. Gawin natin ang pinaka-mabuti, pinaka-magaling na magagawa natin at ipagkatiwala sa Diyos. At ang Diyos na ang bahala na maghatid sa kaganapan ng lahat ng ating mga sinisimulan. Hari naway patuloy nating maramdaman ang kagalakan at ang pag-asa na hatid ng muling pagkabuhay ng Panginoon sa katuparan ng mga pangarap at pagsisikap natin sa buhay. Maging handa tayo na gulatin ng Diyos sapagkat ang lahat ng ating mga iniaasa, pinagkakatiwala at iniaayon sa kanyang kalooban, isang araw, ni sa guni-guni hindi natin maiisip, ito pala ang napakabuti at napakaganda na kahahantungan. At sumainyo po minsan pa ang pagpapala ng ating makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.